Sulit na ba ang bakasyon ngayong tag-init? May mga pasyalan na dapat doble ang pag-iingat. Lalo na't tahanan din ito ng iba't ibang mga hayop. Ang sea snake na ito nakapatong sa leeg ng lalaki at parang walang takot na hinawakan ng ahas. Sa Crocodile Island sa Dasol, Pangasinan, nakilala ko si Nick, ang lalaki sa larawan. That's a crocodile head. And nakita mo yung may butas, yun yung tinatawag na eyes of the crocodile. Tingnan natin kung gaano kadami yung mga banded sea crate. Bungad pa lang, may maliit na ulo tila sumisilip sa batuhan. Mukhang nagising ito sa kanyang pagtulog. Ilang saglit pa, unti-unti niyang inilabas ang buong katawan. Ang laki! Ang laki! Isa itong black-banded sea crate o tugasi. So here nagpapahinga yung banded sea crate. And ang size niya medium lang. Mahihain siya. Hello. So nung nakakita ng tao, medyo umiiwas-iwas na siya. Ang ganda ng nito, ang design ng kuweba na ito. May mga parang mini pool sila. Ang tugasi, palangoy-langoy sa maliit na pool. Mabilis siya pag nasa tubig, pero pag nasa lupa, hindi gaano. Sa ilalim ng dagat, busy naman sa paghahanap ng pagkain ang isa pang tugasi. Kapag busog na, agad itong bumabalik sa batuhan para magpahinga. Relax mode lang at mahimbing ang tulog. Samantala, ang lalaking tugasi na ito, ready nang maghanap ng kapareha. Sa mundo ng mga sea snake, di hamak na mas malaki ang babaeng tugasi kaysa sa mga lalaki. Kaya naman, mas mahirap silang ligawan. Sukat na sukat yung pagtulog niya dito. So hindi ko nito gagambalahin, pero in-examine ko, most of the big ones are the females. So sabi ni Nick, meron parang mas malaki dito dahil kung i-measure ko yung daliri ko dito, 2 daliri ang lapad ng katawan niya. Si Nick, hindi niya raw hinahawakan ng ahas para mag-trending. Ginagawa niya umano ito para maiwasan na magkasakitan ang ahas at turista na bumisita sa kuweba. Sa mga turistang bibisita sa mga kuweba, huwag lalapitan ang mga ahas. Sikat na Kaibyang Tunnel, may grupo na tila nagahari sa kalsada. Siesta ang trip na maunggoy rito. Kung sa bagay, mainit ang panahon at malilim sa gubat. Nakaka-relax ang hangin. Pero may pampagising ang mga unggoy. Senyales raw ito ng pagbaba nila mula sa kagubatan. Sa pagsalubong nito sa mga sasakyan, humihinto ang ilang turista para bigyan ito ng pagkain. Tila nagustuhan ito ng mga unggoy. Kaya nagtawag pa ng mga kasama. Sa kabilang kalsada, walang takot sa pagdating ang mga unggoy. Hindi alintana ang banta na masagasaan sa kanilang pagtawid.
Taong 2023, isang unggoy raw ang nasagasaan dito. Ang madalas na pagpapakain sa kanila dahilan para bumaba sila sa bundok at malagay sila sa alanganin. Sa pagbisita sa mga pasyalan, hindi maiiwasan na magkita ang tao at hayop. Naabutan namin ang isang pamilya sa Cavite na may daladalang supot ng tinapay. Hindi para sa kanila, kundi sa mga unggoy. Maya-maya pa, isa-isa nang inihagis ang mga tinapay. Ilang saglit pa, nagsimula nang dumating ang mga unggoy. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, posibleng magbago ang ugali ng mga hayop at makapanakit ng tao. Paliwanag ng DNR Cavite, sinusubukan naman daw nilang sabihan ang mga motorista na huwag pakainin ang mga unggoy. Pero may ilang matigas ang ulo at hindi pinapansin ang mga signage o babala na dati nang nakalagay. Para makatulong na mapangalagaan ang mga unggoy sa lugar, nagbigay tayo ng dagdag na mga paskil. Isang paalala na bawal silang lapitan at pakainin. Sa sikat na pasyalan sa Palawan, may tagabantay. Ang warden ng mga isla, ang mga bayawak. Binabaybay ng maliliit na bayawak ang kahabaan ng sabang. Hanggang sa nakahanap ito ng spot para mag-bask o magpainit. Dito nahiga at nagpahinga ang bayawak. Hindi welcome ang mga invasive o dayuhang gaya ng bubble frog sa lugar na ito. Agad itong pinuntahan ng bayawak on duty. Nang biglang, Meron siyang subo-subong palaka. Isang uri ng palaka na hindi native sa atin, kaya ang depensa niya is i-bloat yung sarili niya. Kaya nahirapan itong bayawak. habang nag-iikot at inoobserbahan ang mga bayawak, may napansin ang aming guide. Isang bayawak ang lumalangoy para tumawid ng ilog. Noong una hindi pa namin nakita na meron palang nylon na nakaangat, tas biglang ito na yung minimension ng isang guide na nahook siya. And parang I wanna help it kasi ang kapal ng nylon at saka yung hook niyan baka nandyan lang sa lalamunan. So it's so very tempting to try to capture it and take out the hook. Kapag hindi matanggal ang nylon o tali, maaari niya itong ikamatay. Kaya nagdesisyon akong lapitan at hulihin ang bayawak para tanggalin ito. Pero hindi ito magiging madali dahil maraming obstacle sa paligid. Dahan-dahan ko itong nilapitan. Pero nang maramdaman niya kami, agad itong tumakbo. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.